Isa ho sa mga kalimitang naririnig natin sa mga society at ng ating mga magulang is that ang sinasabi nila na lumalakad ang oras, lumalakad ang panahon, mag-asawa ka na, magpamilya ka na. Ito po yung mga sinasabi nila at ipinapanakot nila sa mga kalalakihan. Alright? At kahit saan, madalas mong naririnig ito. Pero gaano nga ba katotoo ang mga payo na ito at sulsol na ito ng society? Yan ang pag-uusapan po natin sa ating podcast sa episode na ito. Isang magandang araw na naman, Red Pill Community. Welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok Podcast. Kung gusto mo, ang mga ganito na papanahong topic, huwag na magkalilangan, brothers, na pakihit at pakipukpok na yung follow ko. Meron po kaming YouTube channel, pakisuportahan naman po kami, like, share, and subscribe. Without any further ado, tara na, umpisahan na. Unang-una pa lang sa mga ganitong pinapayo ng society natin o ng magulang natin, itagilid na eh. Right? Ayon po sa Psychology Today, nagsagawa ng research and studies, right, sa bagay na ito at napag-alaman sa bagong research na sinasabi doon yung data na nag-gather nila mula sa mga libu-libong participants na mga single, lalo ng mga kalalakihan, single people are happier and more satisfied with their lives than commonly believed. So ito pa lang na research na ito, right, na ginawa at available sa Psychology Today, doon pa lang di ba? Halatang tagilid na tagilid itong mga pinagsasabi ng ating society at ng ating mga magulang. At ito po ay pananakot lamang sa inyo. Ngayon, ang tanong po dito, sino ba talaga ang kailangan magmadali? Ito po yung ayaw malaman ng society at ng mga kababaihan. Kasi nga po, ang babae, hindi yan basta-basta gender. Delikado yan. Magaganda silang tignan, inosente silang tignan, pero satanismo sila, halimaw yan sa loob. Hindi mo kilala ang babae. Okay? Hindi mo kilala ang kayang gawin ng gender na yan. Right? Hindi porke mas malakas kang lalaki, ibig sabihin inferior na ang babae. Mas matindi yan. Okay? Mas halimaw yan kaysa sa'yo. Kasi ang gamit nila ay manipulation at attraction. Kayang-kaya nilang in-neutralize yung lakas mo at yung natural instinct mong lalaki para mapalambot ka nila. Now, going back, sino ang kailangan na magmadali? Sino ang kailangan na magkumahog dahil lumalakad ang oras? Babae ba o lalaki? Babae ang kailangan na magmadali. Kasi nung alingan pong pinagsasasabi nila na ang lalaki tumatanda ka na, mag-asawa ka na, hindi po imbento lang po yun ng society. Alright? Kasi nga kailangan ng society at ng kababaihan ang lalaki bilang instrumento para sa sarili nilang interes. Hindi po nila tinuturo sa school, sa paaralan, sa bahay, sa institusyon, right? Na hindi kailangan na magmadali ng lalaki at hindi kawalan kahit hindi siya magpamilya. Alright? Bakit? Kasi nga po kung ganun ang ituturo nila, sasabihin nila yung totoo, hindi na makikipag-participate sa sistema yung lalaki. Malaking disaster at sakit sa ulo ng society yun. Kasi nga sa mga lalaki lang sila umaasa ng lahat ng mga bagay na pinapakinabangan natin. Hindi rin naman dadami ang society kung ayaw nang mag-donate ng similya, mangbuntis at magbigay ng anak ang mga kalalakihan. Ngayon, sino ang kailangan na magmadali? Babae. Kasi nga po, yan yung napapansin ninyo. Kaya po sila nagiging desperado na pagsapit na ng 29 years old, 30 pataas. Kahit sino na lang basta mabuntis sila. Ito naman mga tanga-tangan lalaki na mga nireject ng mga babaeng tungkupas noong 19 years old, 18 years old pa lang yung babae. Sasaluhin, ililigtas. Ito po ang pinakamaling ginagawa ng mga kalalakihan. Hindi nyo dapat patawarin ang mga babae. Right? Hindi nyo sila dapat nabigyan ng chance. Wala kayong return of investment dyan kahit pa makipagrelasyon kayo sa kanila, lalo na sa panahon na ito na wala nang pakialam ang mga babae sa mga lalaki. Ang iniisip nila ng mga babae ay standards at expectation at attention at validation sa panahong ito ng narcissism era. Right? So, sino ang may kailangan? Sino ang kailangan na magmadali? Babae po. Dahil po lumilipas yung kanilang ganda, humihina yung kanilang katawan, papunta sila at palapit ng palapit sa pagiging menopause. Ang lalaki talagang masaya lang yan sa una, sa relationship at marriage. Normal talaga na mawawalan ka ng
interest pag tumatagal-tagal. Kasi nga, ang natural na instinct ng mga kalalakihan is to pass their genes, to procreate. Right? Pero minamanipulate ang mga lalaki ng society na mag-stick to one lang sa babae. Pero yung mga babae, hindi nila kinukonsinte, hindi napaparusahan yung karamihan ng mga babaeng nagluloko, nananamantala, ng i-scam ng mga lalaki. Bakit? Kasi nga po, ang agenda ng society ay para sa mga babae at pasunurin at manipulahin ang mga lalaki. Hindi po ba ninyo naiintindihan yung nangyayari sa society? That's why meron pong The Red Pill PH na nag-iisang Red Pill Manosphere channel na unconventional po. Kung ano po talaga yung totoo, katotohanan, yun po yung sinasabi namin. Ngayon, lahat ng nagagalit dito, yun po talaga, kahit mga Red Pill channel pa na iba, yung mga nagagalit sa amin, yun po yung gustong mamintin yung gynocentric society na kung saan pribilehyo ng babae ang naghahari. Manood ka ng ibang mga Manosphere channel, walang iba nagtuturo ng mga pabor sa lalaki, Red Pill PH lang tapos. Si Mistisong Bobby Ramo, o kung sino pa yung nakamaskara na yan, right? O kaya yung iba pang mga Manosphere content creator, wala, puro pagdiskarte sa babae ang tinuturo. Puro mga dating games, seduction games, bla bla bla. Right? Now, going back po, walang nawawala sa'yo bilang lalaki. Right? Kahit hindi ka po magpamilya, dahil hindi naman talaga wired ang lalaki na kumumit sa babae. Pinasunod lang tayo niyan para pakinabangan tayo ng society, kasi para dumami yung susunod na generation, kailangan nila ng lalaki. And then yung mga babae naman, para dumali ang buhay nila, kahit galing sila sa yurak, sa putik, madali silang aangat sa buhay, gamit-gamit ang lalaki. So, ang ginagawa nila, tinitrain nila yung mga lalaki mula pa pagkabata na sintahin at luhuran ang mga babae at sumunod sa society. Right? Tinitrain nila na maging mapagbigay, ibigay lahat ng pera, gumastos sa date, sintahin, ipagtanggol, protektahan. Pero kung mapapansin niyo, ang ginagawa nila sa mga kababaihan, kinukonsinti nila. Right? Hindi napaparusahan yung mga nagkasala na babae. Panay lalaki lang ang napaparusahan. See? Kaya po pinalalakas natin ang kilusang kalalakihan para basagin at patayin ang kapangyarihan ng kababaihan sa society, ang gynocentrismo, at ibalik ang androcentric circle o androcentrism na kung saan pinaghaharian ng kalalakihan. Dahil ito naman talaga, kahit ang Diyos, ito ang gusto niya, hindi dapat mamuno ang babae sa lalaki. Now, going back po, walang nawawala sa'yo kahit pa hindi ka mag-asawa, kahit hindi ka mag-girlfriend. Dahil hindi naman talaga required yun. Ang may kailangan lang ng relasyon at commitment ay ang babae. Yun ang kinakatakot nila, na tumanda silang mag-isa at single at walang anak at walang lalaki na mapapakinabangan nila. Tayo, kahit pa tumanda tayo, kayang-kaya po natin yan. Right? Na hindi tayo nakikipag-commit sa babae. Hindi tayo mauubusan yan. Alright? So yun lang po, maraming salamat. Hope po na marami po kayong natutunan at magpakatatag, galingan, at pursue your dream and goals. Marami po salamat. See you in the next episode.